Hello everyone! So today's session is a little different. So ang title ng episode na to is When God is Your Boss. So what freelancing looks like for a Christian. Actually, what freelancing with faith YouTube channel or podcast looks like from behind the scene. Yes. Parang ganun din siya. So ayan, again, ang episode na 'to will be on a different approach. So, medyo may vulnerability at open session tayo ngayong, session na 'to 'no. Pero bago 'yan, let's send an opening prayer first. So let's remember that we're in the presence of God, in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us this past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others too. Please forgive us when we don't listen to you. We lift up every person who is watching and listening to this podcast. We lift up to you ourselves and send your Holy Spirit so we'll always have the courage to say the right words, to share only your truth. Help and remind us that everything we do is a means to glorify you as well as serve others. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayun. So again, actually parang hindi pa nga 'to optimized title, eh, basta 'yan, ito yung title, When God is Your Boss, What Freelancing Looks Like for Christian. Again, it's more of, vulnerability and behind the scenes of the creation of this ano, podcast, yun. So ayun, we are Connie and Bell by the way, and this is Freelancing with Faith, the channel or podcast where our number one freelance business partner is God. Yan ang sinasabi namin kasi yun yung about the channel na we focus on God. Always, always, hindi siya hiwalay. So if you're watching us for the very first time, make sure that you click that subscribe button as well as the bell icon to get notifications. We go live Tuesdays, 1 p.m. and then Friday, to be finalized. Basta Friday, meron din kami new video. Hello. Anyway, good morning, good afternoon, good evening mga kapatid. So, Mondays and Thursdays, nagla-live ka. Hindi pa ako sanay. Tuesdays and Fridays, yon. Yun yung release ng video namin. So, every Tuesday, that would be a live praise and worship session. So, if you're not doing anything on a Tuesday afternoon, samahan nyo kami mga kapatid. Please, mag-live praise and worship session tayo. Yun yung live. Yun na lang ang natitirang live namin ni Sis Cons. And then Fridays would be the release naman ng pre-recorded videos namin na ang topic naman namin there would be about freelancing, about digital marketing, about virtual assistance, katulad ngayon ng video na pinapanood nyo. So, if you're interested to learn how to earn online, working from home, stay tuned dun sa release ng videos every Friday. Hindi pa namin Yes. masyadong alam yung specific na time ng release, but rest assured na laging meron every Friday. Yan. Yes. Hindi pa naman kami mamimigay. Malapit na. So anyway, if you want guidance naman or actual workbook, visit conniezabala.com/va book to know more about it. If you want naman na free, o sige pa, ano muna, pa teaser muna. Patikim muna, meron tayo niyan. Punta lang tayo sa bit.ly/va free chapter. Ayun. And you'll get your free chapter there. Ayan. Tapos available to ng print, ebook, Kindle, and audiobook. Ayun. So, ang topic natin today will be a little different. Kaya yung mga Bible verses na share namin is within the discussion, within the sharing. Ayan. Kasi, um, parang ang hirap mag-share. Ang hirap i-grow nitong channel na to when it's a combination of freelancing tapos faith. Kasi parang tayo as, ewan ko kung tayo lang ba yun as Filipino or tayo as in tao in general na parang separate. Pag faith lang, faith lang. Pag freelancing, freelancing lang. So kami nandun sa gitna. So hindi ganun kadaling gawin itong channel. Kaya yon. So kaya ito yung mga ito yung episode na medyo deeply personal and dahil malapit na yung anniversary namin na 5 years na on July, kaya medyo nagmumuni-muni tayo ngayon. So yon, ang reason naman bakit nag-i-stay kami kasi ayan, punta na natin sa Bible verse. Sabi kasi from Psalm 37 verse 5, commit your way to the Lord, trust in Him and He will act. And the reason din na nag-ano kami, kasi nga, ano to calling eh, parang it's not
'pag bigla kami nag-stop na without actually discerning kung dapat na ba kaming mag-stop, hindi kami mapapanatag. Yun yung parang gano'n yung dating. So that's why, ayan, ito yung ano, ikaw muna baka magdire-diretso tayo dito. Baka Basta singit ka lang. oo, go lang, dire-diretso lang. So yun, kaya ano, bakit nga ba ngayong topic? Wala lang, we want to share why we created Freelancing with Faith. Kasi nga again, Freelancing with Faith being the unique, entirely unique, alam namin yan na channel kasi it's either again, mag-share ka ng faith mo or mag-share ka ng about freelancing, hindi siya magkasama. So Freelancing with Faith is the first YouTube channel or podcast na gumagawa nito. That's why ano, super challenging siya and hindi siya madali at hindi namin alam kung may ano ba, ano na ba nangyayari sa buhay. Anyway, so kasi ang goal din namin, we created this like 5 years ago, 2020, during the pandemic. Kasi nga, ang freelancing, it's not just about income eh. During ng pandemic, it's about God eh. It's about obedience kung ano na nangyayari. It's about, kasi maraming nawalan ng work. We also wanted to share yung work from home opportunity. But at the same time, we also want to remind everyone na faith is not something that we separate nga as we do our work. Parang, dito ka muna Lord, sa Sunday na kita kakausapin. Ganun. Basta Monday to Saturday mag-work ako. Parang ganun. Hindi ganun yung aming reminder for everyone. So ang aming laging sinasabi is letting God lead your business, like freelancing business, na mag-shift tayo from hustle to purpose. Nga pala yung mga ngayon, yung mga Bible verses again, they are coming from the Neighbor or New American Bible, Revised Edition na translation ng Bible. Yan, which is where yung Holy Mass is coming from yung translation. So yun, teka, baka ikaw magsalita ka na dyan kung may sasabat Ako hindi, dito. ang naisip ko lang yung gusto ko lang, especially those who are new to our channel. Ngayon lang kami nakikita. Parang siguro ito yung i-share ko din na nag-start yung Freelancing with Faith without the goal na monetizing. Hindi talaga yun yung driving force behind dun sa intention namin kung bakit nabuo yung channel na to. Parang out of the blue lang talaga na nag-vault in kami ni Sis Cons and thought, kasi nga nung mga panahon na yun, ang daming mga nawawalan ng work or nagpapanik kasi nga maraming nag-close shop, nag-lay off and everything. So yun lang yung nakita namin na way na why not share yung kung ano yung alam namin kasi hindi kami masyadong affected, quote unquote. Hindi kami masyadong affected ng pandemic. It's the other way around. Mas nag-flourish pa nga yung mga ganap kasi marami nga nag-online na mga clients na dati face-to-face yung type of business nila. Pero having said that, hindi pa rin talaga yung tungkol sa pag-monetize eh. Hindi namin naiisip talaga nung time na yon. Although syempre hindi naman kami magpapaka plastic so to speak. Na gusto rin namin syempre na na ma-bless yung channel kasi parang yun din yung way namin, yung assurance namin na parang alam namin na na we're on the right track kasi si Lord kasama namin. So kahit na hindi namin nararamdaman ngayon yung kung saan papunta yung blessing na yun. Although sinasabi ko nga kay Sis Cons offline na sobrang na bless ako ng channel na to in other ways, hindi monetary, like basta yun, hindi ko na share dito. Kahit sa mga guest din namin na mga na-interview dito, before pa kayo ma-bless, or before pa kayo matuto sa mga guests namin, kami yung unang natututo. Kasi kami yung yung frontliners. So yun lang, parang siguro parang disclaimer na it's not really about yung income na nagda-drive eh. Hindi talaga, sa totoo lang. Yes. Kasi kung yun lang yung intention, hindi ito yung hindi ito yung topic na gagawin namin ni Sis Cons for sure. Correct. Malamang gagayahin ko na naman, yung mga thumbnail ko na naman puro dollars or numbers na naman yan. Para lang ka-attract. So, kapag may mga nagwo-wonder, may ganitong channel pala. Yes, meron po. Magpa 5 years na nga po yung freelancing. Nag-exist po yung channel na not just about freelancing, not just about how to start your virtual assistant business, but it's also about connecting your faith when you build your freelancing business. Yun ang reason bakit meron ito. And I think isa pa kasi din yung nag-push din sa amin kasi ito yung mga time na bilang freelancers,
Teka, wala yata 'to sa outline. Anyway, bilang freelancers masyado tayo exposed worldwide sa mga kaganapan. So, kung saan-saan tayo tumatakbo, saan-saan tayo nagta-try na, baka 'pag mag-manifest tayo or baka 'pag mag-law of attraction tayo or baka kapag gumawa tayo ng ganito, yung mga superstition, ganyan-ganyan, magkaka-client tayo or gano'n. Pero na-realize namin hindi yun, eh. There's only one God. And kaya namin ginawa 'tong Freelancing with Faith is to remind everyone na ano man yung denomination mo, if you believe in God, that's okay. Pero wag, let's focus on one God. Not with, parang yung parang, kasi pag naniniwala tayo sa mga bagay na manifesting na parang kinokontrol natin, kasi gusto natin may control tayo, di ba, sa mga gusto nating ma-achieve. So, gumagawa tayo ng mga ganito. Kasi it's subtle but not subtle way of saying na, Lord, pag di mo kaya, ito na lang gagawin ko. Tutulungan Para kita, sure, parang ganon. para sure. Oo, para sure. Yung sinasabi natin, baka wala namang mawawala pag ginawa. Meron, yung faith natin bumababa. Kasi parang pinagdududahan natin si Lord eh. That's the reason why we're creating this channel, to remind everyone na hindi naman bago si Lord. Nag-exist na siya before we even exist. So bakit kailangan nagpupunta pa tayo sa mga reinvented na kung ano mga spirituality na meron diyan when we already have a God who help us. Yun yung pinaka-goal nitong Freelancing with Faith. Kasi kami rin naman nabiktima ng mga ganyan. Yung mga, Saka ano, uy, sige saka go. ito rin siguro yung way namin na sumali, parang parang marinig din yung voice. Kasi Mm, parang ano, eh, parang parang feeling ko medyo, silenced in a way. Sina-silence yung mga Christ followers. Ewan ko pero, ako lang ba 'to? Pero yun yung nararamdaman ko talaga ngayong mga panahon na 'to, na parang bakit parang parang ano, 'pag ikaw yung nagsabi about your faith, ba't parang ikaw yung ano, yung negative, ikaw yung ano, pero yung worldly ideologies, worldly concepts na man ang gumawa, bakit mm, ano, sobrang andaling i-accept, sobrang daling i-respect. Yun yung siguro ang ano ko, ang medyo gusto kong sumama dun sa conversation, na para hindi lang yun yung naririnig natin, kasi hindi natin, like as Christians, kasi kung if we won't speak about our faith, ano na yung mm, mamamayagpag online. So ito lang yung alam namin na marami mga ano, and thank you sa mga Christian, mga content creators out there. Parang salamat at ano, nagpe-press on pa rin sila. Although yun yung pinaka main topic nila. Unlike dito sa amin na parang cross between freelancing sa faith. So yun yung medyo challenging mm, sa amin, kasi kung kapareho kami ng ibang content creators na Christian talk, walang kaso eh, madali kasi dahil ano eh, targeted talaga. Alam mo na kung bakit mo pinapakinggan, kasi yun yung sinishare dun sa platform nila. So yun lang yung way namin ni Siskon siguro. I speak for the both of us na gusto mm, namin na makisama dun sa conversation, na parang alam naman natin na kaliwat kanan kung ano-ano yung ano, parang hindi namin siya ma-accept ng ganun-ganun lang, na we won't do anything about it, when meron correct. namang way, meron kaming platform na kahit na small, however small this is, at least we get to express our faith, our beliefs, our values and all. So yun lang. Mm. Correct. Kasi ano eh, bilang Kristiyano, actually, it's our role eh. Hindi pwedeng maging Christian lang tayo dahil bininyagan tayo eh. As Christians, we have a role na i-share yung, not just the, uh, hindi lang yung faith eh, kundi yung love ni Lord towards us. Kasi minahal tayo ni Lord ng ganito. So yung pagmamahal niya umaapaw. So kailangan, Hindi mo uy, talaga ganun. mapipigilan. Oo, kailangan mo i-invite yung tao, ganun. And mind you, hindi naman sinasabing okay na kami, nako, to be honest, this is not easy. This is even yung husband ni Belle nagtatanong na, di pa ba kami napapagod? Which is minsan very hindi lang namin na-entertain yung thought na yon, pero alam namin na behind parang Mahirap parang no comment explain. na lang. Oo. Kasi ano, teka nga, balik tayo sa ano ba yung sinabi ko sa outline, baka mawala tayo. So, mamaya na yung ano, yung mga vulnerability, kasi meron pa kasing vulnerability section diyan so far. So ngayon, ano ba ang ano natutunan or highs, mga sabihin nating blessing since we started this channel? Siguro ang number one diyan is for me kahit na minsan nagkaroon ako ng season na talagang walang-wala, na talagang baon sa utang. Ano eh, hindi na siya
ang hirap i-describe, hindi na siya as gigil Hmm. or hindi na siya ganun kahirap. Kasi kahit wala naman tayong magagawa kung may darating, lahat tayo dumadating sa rock bottom, 'di ba? So pag dumating tayo doon, yung it's how we respond to that rock bottom yung magagawa natin. Pero hindi natin maiwasan yung rock bottom, yun eh. So pag nandun tayo kay Lord, kapag nilift up natin, hindi na siya, yung pressure kasi na makabangon. It's not up to me. Basta alam ko gagawin ko yung alam kong dapat kong gawin. Pero sorry, nanggigil ako, pinapalo ko yung mesa ko, gumagalaw tuloy ako. Anyway, so yun, parang yung pressure wala sa akin eh. Yes, alam mo na, ay, kailangan ko na kumita, babayaran ko na to, may due date niya, ganyan, ganyan. Pero pag naalala mo nandiyan si Lord, kaya yan, kaya yan, kaya yan, gano'n. It's not just about positive thinking. It's about believing na nandiyan si Lord, hindi ka bababayaan. Kasi never naman talagang pinabayaan tayo ni Lord. So, Yes. tayo yung lumalayo, again, tayo yung lumalayo, tayo yung nagsasarado, tayo yung kinukulong natin yung sarili natin sa mundo natin. Pero once we open the opportunity na i-bless tayo ni Lord, nandun agad. Kasi tayo lang yung inaantay. So, yun yung high. Kaya pag may mga ganyan, yun yung high. For me na parang, basta alam ko ginawa ko na, okay na ako. Ganun. So, pag may mga, even pag kailangan mong i-let go yung mga client, kasi pag hindi na kayo, may swak, or kapag may mga times na merong misunderstanding, or minsan nakakalimutan ko yun, kasi minsan may mga times na nanggigigil pa rin kay client. Yung parang, iniisip mo siya kahit na hindi mo na dapat isipin, minsan paggising mo, iniisip mo pa, pambihira. Hindi, ayoko naman nun. Pero parang, it reminds me na, shucks, ba't nga ba ako nag-worry about dito? Just leave it up to God, di ba? Na parang, Yes. bakit nga ba ako yung gigigil dito? Eh, hayaan mo na si Lord ang bahala dyan. Karon. So, may mga times talaga nakakalimutan ko pa rin. Siyempre, tao lang. Pero, yun yung yun nga yung sinasabi namin ni Sis Bina, unexplainable. Kaya we always invite you to try it, to lift it up, to surrender. So, ikaw ba, ano ba yung highs mo during itong mga Yung yung freelancing? yung high sa'kin kasi parang ano, eh, parang, I'm not sure kung na-share natin 'to with our audience, pero 'di ba parang ang daming mga times na at the beginning of the year magpa-plan, ganyan, na ganito gagawin natin, ganito next ano, next next, anong tawag dito, direction, blah, 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 ito yung gagawin natin. Pero ano, eh, parang ang ang amazing lang kasi ni Lord. Parang minsan, kunyari pagsusunod, eto yung sa'kin 'to ha, mga kapatid. Kunyari sabihin ko, "Oh, gagawa na ako ng website, eto yung magiging offer ko, eto yung magiging pitch, eto yung magiging focus, blah, 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 blah." Tapos ano, sa sobrang ano, 'di ba, siyempre napupunta sa service yung time, napupunta sa kung saan-saang hila, eh, pero more on service, hindi siya income generating. So Mm. dati sabi ko, "Lord, paano ako makaka-focus?" 'Di ba nagpaplano nga ako. Gusto kong ano yung business ko, 'di ba? Gusto kong Nagtagaytay pa nga i-flourish, tayo for 'di ano eh, ba? di ba? I-flourish ko 'tong business ko, hindi ba? Sabi ko, nakakahiya naman, nakakailang years na ako na nagfi-freelance pero wala akong website, 'di ba? Yun yung like ko na tapos website building yung isa sa mga ino-offer ko, parang ang weird. Pero yun mga kapatid, eh, parang 'pag sobrang connected tayo kay Lord and yung tawag dito, yung isabuhay natin yung seek ye first, like the kingdom of God and everything will be added unto you. Sobrang true talaga. Parang yung pa yung mga panahon na wala talaga akong hindi nagli-leads, hindi nag-ano, pero yun yung mga times na biglang may mag-i-inquire, biglang may magre-refer ng gano'n. So, siguro yun yung high nung Freelancing with Faith na Mhm. channel kasi parang in a way ano, eh, hindi ako nawawala dun sa yung pagiging rooted na yun. Kasi siguro kung hindi tayo naggaganito every week, may chance na hindi ako masyadong mare-remind din. Hindi siya Mm. papapasok ng paulit-ulit kasi parang magiging ano ulit na ang blessing na mare-receive mo every Sunday 'pag nag-a-attend ka ng mass is yun pang spiritual growth, 'di ba, and all. Pero yung eto kasi may kinalaman dun sa work talaga, eh. Sobrang ano, sobrang targeted na about freelancing mo 'to, Bel, 'di ba? So, Mm. kami yung nagwo-walk the talk. Parang kung ano yung sinasabi namin dito sa amin muna din nag-a-apply. Hindi siya yung lip service lang na sinasabi lang namin just for the sake na may masabi, hindi siya gano'n, eh. Parang kung mapapansin niyo yung content namin dito, puro lahat ano, based sa Parang, "Oy!" personal experience ko at kami din yung unang-unang tinatamaan every time na
nag-aano kami, parang in a way Bible study din, kasi naghihimay din kami ng verse. So, kami rin 'yun mga kapatid. So, yung highs na gusto kong i-ano dito, hindi siya yung ang hirap i-explain kasi parang hindi siya yung, result ng pagplano kong mabuti for me. Hindi siya gano'n. Parang, "Ay nangyari 'to, kasi dahil ginawa ko 'to na hindi naman 'yun yung intention ko." Pa short story, yung pagpunta namin dito sa Canada may kinalaman yung freelancing with faith. Yun yung pinaka-sinabi ko dun sa statement of purpose ko na meron kaming binubuo na agency for something anyway. So, ang haba ng storya na yan, pero long story short, lahat ng mga nangyayari may mga maiintindihan lang kayo after the fact. Parang years later na lang saka niyo siya Mm. "Ay okey, kaya pala nangyari yun dahil dun." So yun lang yung sa akin yung highs, mga unexpected na connection na hindi yun yung hindi sa sarili kong strength, hindi sa sarili kong skills, although parang inuutusan tayo ni Lord kung anong gagawin, pero at the end of the day, siya pa rin talagang magre-redirect kung saan ka pupunta kahit na anong galing mo ng pagpaplano, hindi yun. Hindi yun yung final. Mm. So yun. Although si ano rin, 'di ba, si Brother Boy, yung aming founder ng spiritual, ayun talaga planner yun, as in yung talk like way ahead of time. So, minsan parang you wonder paano niya nai-implement yung ano na yun, eh. Kasi sa amin ang na-realize namin, kami rin ayan, to follow through dun sa sinabi mo. Nagpa-plan din kami before, nagme-meeting pa kami, may mind map pa nga ako, eh. Tapos may ano pa, yung nag-meeting pa tayo sa Tagaytay, nagplano-plano pa, tapos May spreadsheet pa. oo, ganun. Tapos ano nangyari, kasi ang realization kasi is hindi tayo yung mauuna, kailangan mag-pray muna tayo, kailangan mag-open up muna tayo, "Lord, what do you want me to do first?" Parang gano'n. Hindi na siya yung nilatag mo lahat, every detail, tapos saka mo sasabihin, "Oh, please bless this plan." Gano'n. Hindi na siya gano'n, sa amin, at least sa amin. Yun din yung na-realize ko sa amin, kaya ano, kaya ayoko na mag-focus sa sobrang long term na Yeah. planning, eh. It's more of siguro short term na lang. Kasi Hmm. nag-iiba talaga siya, even the plans na dapat sasali ako kina ano, si Sbel diyan sa Canada, pero iba yung nangyari, 'di ba? So yun, Hmm. so gano'n. Yun Hmm. yung high namin. Ngayon yung lows, merong real talk naman na lows. Ito na yung vulnerability na parang we've been doing this for almost 5 years na sa July. Pero parang, wala kaming ang kausap namin isa't isa. Buti na lang magka-co-host tayo 'no, at least tayong dalawa nag-uusap. Kaysa Pero ikaw lang imagine mag-isa. oh, 'di ba? Imagine doing alone, 'di ba, na parang at least ay kausap natin isa't isa. So, kung kahit di sila mag-comment 'pag nagla-live session tayo, Para may tayong kausap nag-aano lang, tayo. nagtsitsismisan lang. Oo, oo. Pero in reality siyempre gusto namin na may engagement. Gusto namin, may ginagawa ba kami na na nakakatulong? Kasi yun yung reason why we want yung viewers and listeners namin to react, to respond, to engage. Kasi gusto rin namin na tama ba yung direction na tinatahak namin? Kasi again, creating this kind of channel, creating this kind of podcast or content, hindi siya madali 'pag pinag-combine mo. It's a unique offer na wala kang pagbabasehan. Ano yung ginawa nito noon para nag-succeed? Kasi kami yung unang-una, kasi yun talaga yung una kong ginawa bago namin tinuloy-tuloy 'to, nag-research talaga ako ng meron bang content na ganito yung shine-share, 'di ba, na parang freelancing tapos faith, ganyan. So wala. It's either share about your faith or share about freelancing. Kaya yung mga freelancing na ngayon lang nag-i-start, kaya kahit naggo-grow pa rin sila ng mas mabilis kaysa sa'min, kasi it's not just about freelancing sa'min, eh, it's freelancing with faith, yun. So, minsan talagang yung temptation to stop is laging nandun yun. Kasi again, 'pag nag-share tayo ng about faith, malaki yung temptation, malaki yung tukso, malaki yung, anong tawag diyan, challenge na, "Oh, gagawin pa ba natin?" So, ganyan. Is anyone even listening? Ganyan, 'di ba? Kasi 'pag sinabing ang topic yung mga bago ngayon, 'di ba, mga, ah, topic ng generation ngayon, ang dami-daming sumusuporta, pero 'pag ito, ano na. So yun, tapos, ayun nga, eto na, may mga reminders na na nag nag-appear nagsalita sa amin. So from Galatians chapter 6 verse 9, it says, "Let us not grow tired of doing good,
For in due time, we shall reap our harvest if we do not give up. Ayun. Tapos ayan, ito pa isa. For God is not unjust so as to overlook your work and the love you have demonstrated for His name by having served and continuing to serve the holy ones. So it's talagang it's not up to us kahit na sobrang akala niyo yung nakikita niyo kasi sa amin, it's just an hour of us recording. Pero yung behind the scenes, post-editing, preparation to record, or to go live, kasi live kami in the past few years. Marami pang time yun na kinokonsume. It's not just what you see. So may behind the scenes yan. So it's so easy to give up na, wala naman yata nakikinig. At magkaiba time zone. Oo, tapos magkaiba pa kami ng time zone. Again, nasa Canada na po si Sis Bel. So, Pacific time yan. Although peak kami pareho, ito Philippine time, siya Pacific time. So, umaabot kami ng dito, 12 midnight, past 12 midnight. Oo. So, lagi namin iniisip, actually, ang remind, ano nga ba yung sinabi ko noon before? Kasi na-time na rin kami before eh. So, parang ang reminder sa amin is don't focus on the numbers. So, hindi naman kami nag-focus on the numbers. Pero, I mean, nauubos din yung oras kasi namin. Kaya, if you see na medyo sobrang hindi nakakapag-promote. Basta, kung nasa channel kayo at nabangan nyo, nakikita nyo. Pero if you're on social media, yung Facebook, like Facebook or Instagram, hindi nyo nakikita yung update. Pero we're still doing this for almost 5 years. Yun nga lang, talagang wala na. So, if anyone who is listening na bago sa freelancing or sa virtual assistant industry and you want to have an experience, connect with us. Kasi pwede naman namin kayong turuan na this is actually your actual on-the-job training. Hindi to para lang ma-experience nyo. Ito yung actual na pwede nyo gawin if you want to work online. So, pwedeng mag-start kayo from creation to publishing. Yung process, napakadami nun. So, mamili kayo kung saan nyo gustong i-experience, magkaroon na experience because we are more than happy to teach you na actual talaga. Kasi hindi biro sa amin to. This is our mission. This is our calling. Kaya hindi rin kami nag-i-stop kasi it's not up to us. Ikaw, nagdadadala na naman ako. Hindi, siguro parang magbaback, kasi medyo nga rin yun yung is anyone even listening, yun yung question na pinost ni Sis Cons. Pero ibabalik ko ulit dun sa high, kasi parang kasama dun sa high na bigla ko lang naalala. Parang kasama sa high ko, yung pag kunyari may nag-comment, mga kapatid ko, nag-comment na, parang it's parang refreshing to see a channel na pinag-uusapan both yung freelancing and yung faith. So parang nakakatuwa na may kahit yung mga times na kahit isang lang nilalang lang yun na bless namin. Parang sobra-sobra na yung fulfillment din namin ni Sis Cons. Kaya kung andyan kayo, if you're listening, if you're watching, mag-iwan kayo ng comment. Parang you have no idea kung paano siya mas nakaka-encourage sa amin. Kahit na isang soul lang. Yun lang yung namin eh. Isang soul lang. Okay na siya. Hindi kami hindi, again, yung sabi ni Sis Con, echo ko lang, hindi nga numbers game ito for us eh. Parang gusto lang namin ma-feel na hindi siya napupunta sa wala. Hindi siya nawo-waste. Na merong isang nagbe-benefit at least. So, yun. Kaya hanggang ngayon, even if we're turning 5, we're still planting seeds na feeling ko, mukhang hindi na sa generation namin magkakaroon ng impact ng ginagawa namin. It's like, di ba sa fees? Di ba, ang vision kasi is, tama ba vision? Tama. Vision is 1 million ba? 1,000? 1 million fees worldwide. Yung vision na yan, sa sobrang laki niya, hindi na possible na hindi na makita ng founder mismo like si Brother Bo Sanchez. Hindi niya na makikita na ma-fulfill yan na living pa siya kasi syempre lahat naman tayo immortal. So parang ganun sa amin, ang nafe-feel namin ngayon. Sige, share pa lang kahit alam mo, minsan kasi as tao lang, syempre sometimes we do expect na may mangyari man lang, parang ganun. Na aside from the comment, may konting improvement man lang. So, pero in reality, pwedeng sa amin din mangyari yon na we are just planting seeds talaga. Na baka 10 years from now pa makikita to, yung medyo retiree na kami, no? Parang digital footprint na to.
Oo. So, baka gano'n. So, hindi kaya nandito pa rin naman kami. Hindi pa rin naman kami titigil. Abangan na lang natin after 2 years ulit. So, anyway, to continue. So, ano ba what does it look like when God is your boss? So, since we started this, kasi ang totoo niyan, siyempre meron din kaming imperfection. Yung mga sinasabi namin, minsan, hindi namin nagagawa, although ginagawa namin. May times lang na, nakalimutan kong mag-pray. Nakalimutan kong, um, actually, lagi kong pinipin yung halo sa tab ko para pagbukas ko, pray. Kasi pag nawala siya, wala, nakalimutan ko na. Kasi minsan nawawala. So, yun yung mga times na. Pero ang nangyari kasi, what does it look like? Nag-iba yung habit. Nag-iba yung morning habit. Nag-iba yung how we deal with clients or talk to clients simula nung nag-freelancing with Faith. Kasi ang, ano ba, ang subtle message kasi ng channel is we practice what we do. Parang ganon. Kaya, we practice what we preach. Ano ba yan? We practice what we do. Parang redundant. We practice what we preach. Yun. So, yun. So, yun yung mga sort of benefits na parang, yung mga habit na sinishare namin, ginagawa namin, ganyan. So, even if praying before working, pero also praying before pitching or connecting with clients, kung halimbawa, naghahanap ka pa ng client, so before we hit the submit or send message, ganyan, nagpe-pray muna, yung mga ganun. So, actually for me, at least for me, I'm trying na ang first step after waking up is yung halo. Halo talaga yung ano ko. Kahit si Justin alam niya yan na pag kasi ako yung unang lagi nagigising. Pupunta ako sa kwarto, yun muna. Yun muna ang gagawin ko. Kasi pag nakalimutan ko na yun, wala na. Hindi ko na siya magagawa ulit talaga. So, tapos, for me, ang nangyayari, ang benefit, benefit pa rin kapag ganito na yung we apply the freelancing with faith in our lives is madaling mag-no sa mga alam mong hindi kayo align. 'Di ba na hindi naman lahat ng client kailangan sa'yo. So, parang halimbawa, kahit gustong-gusto ko na, kasi may mga ganun naman talaga Lord, gusto ko 'to, sige na, please, ganyan. Tapos hindi nangyari. So, yung letting go, kasi alam mong, baka hindi talaga, may message yon parang ganun. Yes. Nagiging reflective mode ka every time may mga ganong circumstances. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ay, rest, of course. Kahit na kung Sabado man lang nagwo-work ako, Sunday, no, 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 no talaga. Unless worship, sis Bel yun, hindi ako. Siya yung noon, nung Monday pa tayo. So, yun. Ikaw na yung iba kung totoo man ito sa iyo. Ayun. Ayun. Pag si Lord ang boss, parang kahit saang ilagay, kasi alam mo may nanonood sa'yo, may tumitingin sa'yo. Si Lord nga yung boss mo, di ba? So, unlike sa boss na nasa corporate, di ba? Kung nasa kwarto siya, nasa room yung si boss, hindi ka nakikita, okay lang na mag-petics. Pero kung si Lord yung boss natin, kahit na wala nakakakita sa ating tao, pero sa isip mo, nakikita ka ni Lord, parang hindi mo magagawa na, ano mo yun, i-shortchange yung client mo or pwede na to. Yung mediocrity ba? Parang lahat ng parang siguro yung pinaka ko dito, stance na ina-apply, parang in everything we do, we glorify God. So parang Mm. kung yun yung natin, yun yung mindset natin, hindi tayo magde-deliver ng something na lang, so-so lang. So yun yung effect pag si Lord mismo ang boss natin. Tapos yung sa kabilang banda naman, as a boss, hindi rin naman tayo ang tawag dito, hindi siya slave driver, parang kung may mga na-encounter kayong boss dati na parang um, puro utos lang pero wala namang yung hindi naman talaga reliable in terms of leadership. Madali kasi maging boss pero magaling bang leader siya? Hindi May mga Mm. ganon, yun yung Mm. reality. So si Lord, siya ang the best na servant leader. Nagli-lead siya sa atin at the same way, meron siyang way to serve us as God, na parang siya yung maggagawa ng connections na eto yung mapupunta sa'yo ng mga resources, eto yung mga tao na mamimit mo along the way. Hindi tayo yun, di ba? Hindi tayo yung gumawa nun pero nangyayari siya. So, siya yung worker. Miracle worker talaga. Totoo yung nasa song. May gagawin talaga Mm. siya behind the scenes na hindi tayo yung nagko-control, hindi natin siya
bina-blackmail or something through our prayers. Siya yung ano talaga, i-bless na tayo without, hindi pa tayo humihingi, alam na niya kung ano yung kailangan natin. So, ayun si Lord as a boss. Mm. Ayun nga, watch kayo ng feast ngayon sa Bay Area. Kasi yan ang topic ngayon, 9 to 5, yung ano, yung, actually ito, yung actual verse last Sunday, yung ano, from Colossians chapter 3 verse 23. Whatever you do, do from the heart as for the Lord and not for others. Kasi it's about work talaga. Kasi yun nga, ni-remind ni Brother Bo na lahat tayo baka hindi nare-recognize pag nagwo-work or hindi pa tayo napo-promote after how many years or maraming hindi nangyayari during sa work natin. So, ang assurance niya is si Lord may gagawin. Pwedeng baka magbigay ng ibang opportunity sa'yo o baka i-bless ka in another way. So, yun eh. Yun yung kaya if we're talking about kasi connected din siya sa freelancing actually. So, watch din yung The Feast TV sa YouTube, ayan. Oh, ano pa ba ang ayan, so yun nga, ang siguro last two na lang is since we started the freelancing, mas ano mas na-remind us to surrender eh. Kasi minsan kapag may trials, nakakalimutan. Hindi, di ba nga, ginawa na ni Lord to dati, ganun. So, ang maganda niyan, if kayo ay part din ng Freelancing with Faith, which is we have actually Facebook group na Freelancers with Faith. So, feel free to join. If you have that kind of group, tawag dito, ito yung mga tao magre-remind sa'yo kung sino si Lord sa buhay natin. Kasi minsan talaga, ako marami, lately lang din yung challenge ko. So, si Spell lang lagi nagre-remind sa akin ng mga ganyang bagay na minsan nakakapagod kasi. Makakapagod, mapagod. Mas nakakapagod pag walang God na wala kang tiwala kay Lord. Mas nakakapagod yun. Can you imagine na hindi ko ma-imagine yung belief na walang mas mataas sa'yo, walang power, more Naasahan. powerful than you are. Oo. Kasi alam mo yung limitations mo as human being. Parang, kapag ganun yung belief mo, wala na, good luck. Parang good luck na lang sa'yo. So, yan, i-ano ko na kasi ang tagal na natin. I-shorten ko na. So, yun yung yun yung ito yung ibang part ng channel namin na ito kami. Where we're sharing yung we're reminding everyone bakit namin create itong Freelancing with Faith, and at the same time, showing you na hindi rin to madali. Hindi rin, kung tutusin dapat nga may mga post tayo kasi 'di ba podcast may mga seasons 'yan. Kami walang season, nagpo-post lang kami ng Christmas and Holy Week. Pero after, okay, ito ulit. 'Di ba? Gano'n. So, I hope na tong channel na 'to will also be a reminder na may community, may mga taong willing to support you na kasi minsan ang nakikita na lang natin sa social media yung mga politics, yung mga even kung sa spiritual side, yung mga modern beliefs. Yan, yung mga ewan ko ba kung anong klaseng yung parang ang willing nating mag-share ng mga na-discover nating ganito-ganito na hindi ko masabi. Oo, pero bakit pagdating kay Lord parang ang hina, parang kulang, ganun. So, we hope na by sharing with you na kami rin at kakaroon din kami ng trial, kakaroon din kami ng temptation. Sana makita nyo na hindi we're not perfect either. We're not here sharing these things to you dahil perfect na kami. Oh, nakuha na namin to. Hindi. It's parang accountability to sa amin eh. Kasi kami yung unang nabibless sa sarili naming talk. Parang gano'n. So, yun. Yung next ako lang kasi ang dami pa palang nakalagay dito. Ikaw, ano pa bang Yung sa surrendering lang, yung sa akin naman dito, Mm. yung paulit-ulit namin sinasabi ni Sis Cons, hindi ka ang faith, parang ang opposite kasi niya is yung pag natatakot tayo, wala tayong client and all, makakatakot yun, mga Judith. Diyos ka, mga phases ng isang freelancer. Kasi yun nga yung sinasabi namin dito eh. Once na maging connected tayo kay Lord, hindi naman guarantee yun mga kapatid na walang suffering, walang challenges, walang problems. Seasons nga eh, season siya. So yung ano lang namin dito, yung pinaka-goal nito is i-increase pa natin lalo yung faith para yung fear, di ba? Yung faith over fear nga eh, na song. Para yung fear, kasi hindi siya pwede magsabay. Hindi pwedeng na, I believe you Lord, I trust you, I surrender everything. Tas natatakot ka pa rin, hindi eh. Hindi siya
psychologically possible. So pag in-increase natin yung faith natin, maniwala kayo na yung fear nyo, parang yun, doon papasok yung calm, doon papasok yung peace, yung joy na hindi maintindihan, na ang dami mong utang pero ba't kalmado ka? So yun yung ano namin, yun yung pinaka bottom line ng surrendering mga kapatid. Yung sana makatulong yung paulit-ulit naming invitation dito, paulit-ulit na reminder for everyone. Yun. Yun. So, ayan, iba talaga yung flow namin ngayon kasi minsan, I don't know, parang iba yung dating sa akin itong week na to for the episode. Parang Hmm. freelancing na naman, ano na naman share. Kasi marami naman kayo matututunan sa iba channel about freelancing eh. So this time we wanna show you, ano ba yung sa amin, ano ba yung kala nyo madali yung ginagawa namin, hindi siya madali. So we wanna share with you kung ano yung mga pinagdadaanan namin. Kaya ito yung episode na wala kaming acronym ngayon. Kasi hindi siya tip eh. It's more about Free flow lang. free flowing lang. So ayun, we hope na share your thoughts. Ano ba? Kasi hindi ko tuloy alam paano i-end to. Basta share your thoughts. Ano ba masasabi mo? Sharing. Yun, we just wanna show you our side of things. Kasi it's not easy. Pero syempre mag-share pa rin naman kami about freelancing, about virtual assistants. We just wanna make this one a little different lang. Talaga, parang it's time to share something different. Ganon. Yeah. Yun. So, pero, babalik tayo. If you wanna work, if you wanna start your virtual assistant business, go ahead and visit conniezabala.com/vabook to know more about it. Nandun na rin yung link sa mga, if you're in the Philippines, may Shopee and Lazada link yan. If you're international, meron yung Amazon. Ayun. Available in print, Kindle, ebook, and audiobook. And if you want naman ng free chapter muna, just visit bit.ly/VA free chapter. Ayun, ikaw, any last message? Ayun, magparamdam lang mga kapatid. Yun lang yung ano Mm. namin, so parang small request. Madali lang, paramdam lang kayo mga kapatid, mag-comment kayo or mag-reach out sa mga social media accounts ng Freelancing with Faith. And let us know kung ano yung, baka may mga suggestions kayo din or meron kayong mga ideas for possible na topics pa or guests. Reach out lang. Yun lang. Yes. Yes, we exist! Siguro gano'n yung caption ko ngayon. Yes, we exist. So, yan din sa amin. See you on Monday for another live praise and worship session. And Thursday, promise titips na ulit kami next week. This is just something special episode. Yeah. So, let's remember that we are in the presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience. Thank you to all the people who support us in our mission. We lift up to you all our viewers, our listeners, our clients, the people we work with, and our loved ones. Bless us in all areas of our lives. Whatever petitions we pray for, we lift it all up to you, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. In the end, let your will be done for us. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayun, see you on Monday. on Friday. Ay, Monday. Tuesday, ano ba yan? Sorry. Tuesday. Sorry. Ayan, tagal kasi natin nag-Monday, Thursday. Ayan. So, Tuesday, Friday na kami, mga kapatid. Sorry. Tuesday and Friday. So, bye everyone. God bless.